si Eden Santos ay tinanggal, okay, ng mga bangag dyan sa kanyang press corps. Dahil daw ito ay lumabag sa protocol, lumalapit daw kay bangag, ganito, chuchu-chuchu. Isa ito sa mga katanungan niya nung ibinibida-bida nitong gagang si Castro na marami na raw ng mga drug-free na mga barangay. So, nung tinanong kung ano yung address ng mga barangay na yon, on the spot, nung nabooking nga itong si Bangag at yung kanyang tagapagsalita, ay ang sabi doon ay isend ko na lang sa iyo. Sabi ganun, i-text ko na lang sa iyo yung address. Kaya nga tinatanong natin doon, nasaan yung transparency? Kunyari, bidabidahan tayo ngayon. Nasaan yung transparency? Nasaan yung address? So ito na yung kanyang follow-up na balita. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office of PCO? Report mula kay Eden Santos. Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa Sa wakas. na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Ay na talaga itong bangag na to. Natin ay Ayan pa. halos kalahati nito, kaya pala siya makapal. Bond paper. Pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Eh, mabudol talaga mga jutang ginemes. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Ayan Castro na na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos. Okay. First point, darling. So, first point, bakit ngayon lang binigay ng PDEA, late binigay ng PDEA yung listahan ng mga barangay? So, hindi ka pwede basta magdadadakdak bilang isang communication undersecretary, tagapagsalita ng mga bangag. Now, eto, meron kaming 4,000 barangays na cleared na drug-free na chuchu-chuchu. Di ba, based sa report, wala pa palang, nung unang iniulat yon, wala pa palang nireport yung PDEA. Magkakasabot naman ang lahat. Din ngayon, nakita natin, putang ina mga ito, talagang budol talaga, hallucination talagang ginagago na kayo ng gobyerno. Imagine mo pati pagsiksik ng bond paper, di ba? Ng blankong bond paper para magmukhang makapal ang report at sasabihin na, basta, mahirap, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito, wag binasa natin dito. Wala ka naman talagang mababasa sa report kasi nabuking nga ng Net25, right? Okay? Net25. Okay? So, nabuking nila, saan na yun? Ba't si Maui ang lumabas dito? Maui Spencer, how are you? So, nabuking na binubudol lang talaga kayo. Nakita niyo yung budol eksena nitong mga bangag na ito?
Talagang mga mafia talaga, parang mga alpotera lang yan. Para mga alpotera lang, butang na, scammer, pambubudol. Yes, net 25. So lutang na lutang talaga, sabi ni Ling Gintao. So, my God, hindi mo pwedeng ilagay, barangay 4,000, 5,000, 3,000 na hindi mo in-specify kung anong barangay yan. 'Di ba? Ano yon, barangay Addictus Benedictus, barangay Bangag, barangay Chokchakera, barangay Budol. So talagang sabi ni J. Jill, Eden lang ang sakalam. Okay? Kitang-kita talaga na binubudol na kayo pero okay pa rin sa inyo. O, 'di ba? Okay pa rin ang pambubudol. Talagang malinaw na Shongabel, well, it's not Shongabel, budol talaga. The reason why gusto nilang tanggalin dyan si Eden Santos, o tinanggal na nila, kasi point blank ang mga tira sa kanila. Kapag pag-atake, gurgur agad. So pag nandyan si Eden Santos, pag ganyan, talagang dito ang tama. 'Di ba? Sa jugular talaga ang tama, talagang nahuhubaran yung mga walang hiyang ito. 'Di ba? Ay, ilang beses ko ba sabihin sa inyo yan, 2022, binubolja ko na yung mga hinayupak na yan, hindi ko nga alam sa inyo. 'Di ba? Ang paulit-ulit ko sinasabi, alam mo naman ako lang taga-expose, dapat kayong gumagawa dyan na alisin na yung mga hinayupak na yan dahil ginagago na kayo. O recently, ano nangyari? Wala na si J. Ruiz. 'Di ba? Wala na, tinanggal nila. Tinanggal, ano ba ang mga kadyotahang palusot nila? Itong ulit-ulit na pagtanggal sa mga communications secretary nila, isang pagpapatunaw yan palangga na bangag talaga ang presidente. Ang nagpapatakbo niyan si Lisa Tanas. Remember nung inilabas ko yung video na yung pinakaunang communication secretary na nanghingi daw ng 2.5 million para sa mga trolls. Sama may katotohanan yun. Hindi sama may katotohanan yun. Kaya gal-tagal si Lisa Tanas sa kapwa niya, mambubudol. 'Di ba? So kaya lutang na lutang ang gobyernong ito kasi walang matino, wala talagang matino, walang nagtatagal. 'Di ba? So ano yung implication ng ginagawa ng Bangag administration katulad niyan? Nahubaran sila sa kanilang kasinungalingan. Yung drug-free barangay na yan, hindi nila maipaliwanag. Ano yan? Hallucination nila dahil, Addictus Benedictus na sila. Kaya, wala sa tamang pag-iisip, 'di ba? Ano tawag diyan? Bangag na nga. So meron silang problema sa pamumuno o sa administrative, what do you call that? Yeah, the way they lead. They're not the leaders actually. Hindi naman sila leader. Na the way na i-handle nila ang presidential communications, ito ay senyales na wala sa tamang kaisipan. Dysfunctional. Bakit papalit-palit? Kasi 'di ba, una, ayun. Tapos si pangalan nito, si Jotok. Naalala niyo? May mga pinangalanan ko. Si Jotok, tapos si Cesar Chavez na nahuling nanonood ng vlog ko. Hindi niya na rin nakayanan. Siya yung kumausap sa Tribune noon na, na i-take down yung post ko laban dun sa pre-op and authority to op na inilabas ko yung testimonya in support dun sa testimonya ni Agent Morales na siya talaga noong 2012 ay dapat ay huhulihin or i-raid na nila yung mga bangag, okay, yung bangag at si Maria, di ba? So nagpapakita mga kababayan na ang gobyernong ito ay dysfunctional ang mga jutak, di ba? Hindi stable ang pag-iisip. Ito'y katunayan na ang namumuno na si Lisa Tanas, walang ginawa kundi bumartik ng bumartik, tumungga ng tumungga, magpulburon ng magpulburon, kaya kung sino na lang ang gusto nilang tanggalin, yun ang pag-feeling nila na gusto nilang tanggalin, tinanggal nila, di ba? Anyway, magkakasabot naman yan sila kasi wala ka sa matinong pag-iisip kung papasok ka under the Bangag administration. Hindi ka papasok sa trabahong yan kung ikaw ay merong prinsipyo. Kaya pumapasok sa Bangag administration, it's either gusto nilang magnakaw, kumita o i-enjoy yung perks ng pera ng bayan. Ilan ang spokesperson or presidential secretary ang nawala, 'di ba? 'Di ba si Cheloy, si Trixie, si Chavez, 'di ba? Ito ngayon si panglima na yata ito ngayon, 'di ba? Ano 'yan? Ang gulo-gulo na ng gobyernong Bangag. Anong ibig sabihin niyan? Walang kwenta. Okay, ang pamunuan ng PCO, lahat 'yan. Presidential Communications Office. Ibig sabihin, hindi consistent. Okay, hindi sila consistent
Kasi nga mga bangag. So ngayon, kapag ganitong papalit-palit, paano mo mai-relay yung mga messaging para sa nangyayari sa gobyerno, sa taong bayan, kung ganitong wala sa tamang katinuan? But anyway, hindi na tayo pwedeng mag-expect na bibigyan tayo ng tamang messaging dahil lahat naman fake news ang pinapakita ng mga bangag na ito, di ba? O, kita mo, huling-huli ng Net25 ni Eden Santos na yung ipinakita niyang kakapal-kapal ng mga chuba-chuchu, ito, barangay, Eklabush. Ang sarap talaga igabel ang mga jutak. So anyway, my God, putangay na, 3 taon. Tumatanda na tayo. 3 taon na ako nagngangalyal dito. Alangan naman ako mag-prosecute sa mga to. Hindi naman ako prosecutor, hindi naman ako judge. Ako lamang ay whistleblower. Ano? Ako ang tirador ng mga bangag. Ibig sabihin, nag-expose tayo dito. Gumawa naman kayo ng tama. Oh, anong gusto niyo? Ako na nag-expose, ako pagugurgor sa mga pwesto nila kung nasaan sila. Wala na pong katinuan ng gobyernong ito. Iba-ibang landas, iba-ibang direksyon ang kanilang pinapatunguhan. Kasi ganun po pag Addictus Benedictus, kanina nag-usap kami ni Cathy. Si Cathy ay isang eyewitness, nagpapatunay, pinapangalanan niya na si Lisa Tanas Marcos, si Bangag Jr. ay nakita niyang nagdroga o nagpulburon at inabutan pa nga siya. Diba? Paano pagtitiwalaan ng gobyernong ito, papalit-palit ng mga tagapagsalita at ang ang kanilang sekretary at itong si Ruiz siguro baka tinanggal dahil baka natatakot ang mga bangag dahil nasasangkot ngayon sa missing sa Bongeros. 'Di ba? Pwede 'yan para nga naman malinis yung kanyang sona. 'Di ba? Gusto niyo ba mag-sona ako? Alam mo, gusto niyo mag-sona ako mga palangga eh. So kung papalit-palit yung ganitong klaseng sistema, mga palangga, yung papalit-palit sila ng presidential communication, wala magtitiwalang taong bayan, tsaka wala naman talaga kayong tiwala, di ba? Dito na lang kayo sa vlog ko. Di ba? Sa akin na lang kayo makinig at mag-sona. So ngayon, pwedeng merong internal power struggle, nag-aaway sila, nagjujugjugan sila. Ang dami nating in-expose dyan sa presidential communications, pati mga, remember yung ayaw nila sa bigyan ng, was that potato corner? Yung french fries, yung mga galing, yung mga rank and file. Ang gusto nilang kumain ng french fries, yung mga, undersecretary, yung mga medyo matataas ang pwesto. Isa yan sa mga in-expose ko. Na wala na pong patutunguhan ng gobyerno yung bangag at ngayon nadagdagan pa ng mga alpotera. Mga mambubudol, sana kayo pupulutin. Kawawa naman kayo mga OFW. Kawawa naman kayo mga palangga sa Pilipinas. Nabudol na kayo ng Dilawan, nabudol kayo ng mga bangag, nabudol kayo ng NPA. Ngayon, mapapabudol pa kayo sa mga alpotera. Sama-sama silang magbayad sa kasalanang pambubudol sa inyo. Huwag na sana kayong magpabudol dito sa bangag na administrasyon na ito at saka mga nanloloko sa inyo. Okay? Walang kakwenta-kwenta ang gobyerno ni Marcos Jr. Wala talagang pagkakaisa sila sa pagdating sa serbisyo sa bayan. Dahil ang pagkakaisa nila kung paano nakawin ang pera ninyo. Iyan lamang sa pagpapalit-palit nila, mga palangga, ng Presidential Communication Secretary, isang malinaw na ito sila ay what? Mga mahihinang nilalang. 'Di ba? It's either, hindi na nakakayanan ng mga itinalaga nila dahil matindi ang utos ni Satanas na puro kasinungalingan. Ang mga messaging nila hindi para sa taong bayan. The best example yung pinakita natin kanina na sinasabi na, thousands drug-free barangays, pero ni isang barangay walang pangalan doon. So napaka-incompetent. Pwede ba 'yun? Ni isang barangay wala nakasulat, nag-invento ka lang 12, 13, 14, 15, 100, 1,000, 2,000. Tanga ba kayo? Hindi naman, di ba? Na nagpapaniwala sa bangag na administrasyon na ito. Alam nyo, kung kayo ay nagkumilos na at isigaw sa buong mundo na tama na sobra na ang kabangagan, dapat matagal na natin gurgur sa pwesto itong mga hinayupak na to. Dahil araw-araw kayong ninanakawan, puro pahirap ang buhay ninyo. Paulit-ulit na nga lang, sabi nga, gas-gas na nga itong nganga bells ko sa kadadadakdak.